tayo naman natin is all about Financial literacy. Okay, but before that, syempre, pakilala muna ang inyong mga butihing lingkod. My name is Sharnalyn Valera Padayo and I am one of your hosts for this morning together with my partner. And I am Jerherson Africa. So ngayon, ay ating pag-uusapan ang financial literacy. Yes, partner, di ba? Yun Yeah. Ito yung mga karaniwang, kumbaga, ito yung karaniwang challenges ng mga Pilipino, na hindi lang Pilipino, kundi ng maging iba't ibang tao sa mundo, di ba? Ang pagmamanage ng maayos pagdating sa pera. Tama. Okay, so dito, sa ating talk show, malalaman natin kung ano-ano ba yung mga tips ng ating mga guests for this morning at ano nga ba kung paano ba nila na-overcome ang pagmamanage ng pera. Pero syempre partner, Yes. bago ang lahat, pakilala muna natin ang ating mga guests for this morning, for Yes. today's podcast, okay? So Morning let's po. meet! So, good morning everyone. Ako si Christian Cosco, isa akong negosyante. Yun. Good morning everyone. Ako si Mark Melvin Era, isa akong tatay. Again, good morning everyone, and I am Laika Marie Visitacion, isang professional teacher na nagtuturo sa LSPU Sinilaan Campus. So, good morning everyone. Mga So, my professional name talaga is sila. Raisa A. Cahano. So, ako ay isang ulirang ina na mayroon 3 anak. So good morning everyone, ako naman si Elisa Joy Mandeoya, siyempre bilang isang ina din na tutulungan ang mga anak na kung paano mag-manage ng kanilang pera. Good morning everyone, I am Jasmine Bale at isa akong student na magaling mag-manage ng finances. Nice! My name is Christine Castillo. Isa akong community advocate na nagtuturo sa community ng financial education. Yes! Hey, Okay! partner. Mhm. Ngayon na nalaman natin kung ano talaga mga estado nila sa buhay. Yes, At bakit nga ba sila nandito, partner? ayun nga partner, dahil nandito sila para alamin natin kung ano yung mga estado at mga dapat nating malaman when it comes sa pera. Diba? Yes, Mga budgeting, yes, partner. And then, kaya sila nandito sa talk show natin para bigyan tayo ng tips dahil nga Yes. sila talaga yung mga isa sa mga talagang proud na proud kami sa tinitingala namin dahil talaga naman pagdating sa pagmamanage ng pera, Yes. super the best nila. So, syempre, hindi naman natin malalaman yan kung hindi natin sila tatanungin. Yes, Yes, partner. So, para sa unang katanungan, pero partner, alamin muna natin, what is financial literacy? Nasabi mo na ba kanina? So, ayun nga, partner. Ang financial literacy, it's all about the income na budgeting and also, Yes. diba? And kung paano mag-manage ng mga pera Yes. at kung paano pahalagaan ito. Diba? Yes, and then sa financial literacy, it includes budgeting, Yes. saving, and investing. Yes, Yes, partner. partner. Okay? Para sa ating unang katanungan, partner, syempre ikaw na yung magtanong sa kanila para kay... Okay, sige. Kanino kaya natin siya itatanong? Okay. Yes. Okay. So, ayan, partner! Yes. Bago tayo magsimula ay meron tayong mga katanungan, di ba nga? Yes. Na hinanda para sa kanila. Yes. At dapat nila yung masagot. Yes. At malaman din ng iba. Yes. Di ba? So, partner, ayun nga. Ang unang katanungan ay isasagutin ni Ma'am Elisa. So, Yes, si Ma'am Elisa ay isang butihing nanay, Ina. ilaw ng tahanan. Okay, partner, para kay Ma'am Elisa, anong una mong katanungan? So, ayun po. Di ba po mga nanay ay talagang merong mga pagsubok sa buhay when it comes sa financial, di ba? Yes. Meron po akong itatanong na about doon. And ano po yung ginagawa niyo when it comes sa budgeting? Sa mga financial expenses, di ba? Yung mga daily expenses, Yes. doon sa mga bills, Yes. paano mo siya pinagkakasya-kasya? Mhm. Bilang isang ina, kailangan natin budgetin yung ating kinikitang pera kasi sa isang araw hindi lang tayo isang beses kumain, di ba? Yes, partner. Kaya dapat marunong tayong mag-budget. Katulad ng kailangan nating mag-ipon ng pera, pambayad ng bills, ng Yes. pagkain, sa pang-araw-araw natin. Yes. Ang hirap partner maging ina, di ba? Oo, kasi Ang sila daming talaga mga yung nasa ginagawa. loob ng bahay, sila Oo. yung parang nagmamanage talaga ng pang-araw-araw Na nilang pera. pangangailangan sa buhay, di ba? Lalo na yung bills. Oo, Kasi ang hirap-hirap ng daming bills, Di be. ba ang daming bills pa Wala pa man na tayong asawa, wala pa man tayong anak, Oo, di ba? Yung pero pagbabayad ng bills, di ramdam ba? natin, hindi pa man kami Oo. magulang dalawa, pero Yes. ramdam na namin yung hirap sa pagmamanage Sa ng tunay, pera. partner, yes. Lalo na kung insufficient yung money mo, di Pera, ba? di ba? Oo. Hindi lahat
kaya nating Yes, kaya bayaran. naman, thank you so much Ma'am Elisa dahil nga sa sinabi nga kanina ni Ma'am Elisa na hinahati-hati niya. So, ibig sabihin, kapag nagkakaroon sila ng pera, hindi lang ito basta nilalagay niya sa isang bagay lang. Oo. No? So, paano naman yung luho mo, Ma'am? Kasi, tingnan mo, naka-gold sila. Yes, tingnan mo, may mga sing-sing din siya. Yes! Paano mo naman, di ba, syempre, bilang isang ina, kailangan din naman natin Opo. ng mga pangangailangan natin sa sarili. So, Yes. naisasama mo ba yon? Siyempre, sinasama ko din yan, pero dapat kailangan natin budgetin pa rin ang ating pera. Oo, tama. Diba? Kasi hindi naman lahat ng load natin din kailangan natin bilhin, di ba? Oh, yes. Kailangan natin mag-ipon para din sa ating sarili. That's Agree the ba kayo? word, that's the word. Agree ba kayo? Yes. Yes. Okay. Para naman sa pangalawang katanungan natin, syempre, kung tinanong natin yung ina kanina, ang tatanungin naman natin, ina pa rin. Yes. Ina pa rin ang tatanungin natin ngayong umaga, partner. Yes, partner. Okay. Si Ma'am Rysel Kahano. Okay, si Ma'am Rysel Kahano, isa ding nanay, na kung saan naman siya daw, sabi lang ha, siya daw yung nagtuturo. Naku, ayoko ng mga ganyan sabi-sabi partner Oh, ha. patunayan. Kailangan Di ba patunayan pinapatunayan. natin, di ba? So sinabi, siya daw ay nagtuturo sa kanyang Yeah. mga anak kung paano i-manage yung pera ng mga anak nila. Di ba kunwari nagkakaroon ng pera yung anak nila. Oo. So, anong ginagawa ng mga anak nila? Binibili lang ba nila sa Shopee? Shopee, sa online mga ganan. Sa Lazada? Yes. Tingnan natin, partner. Alamin natin yan kay Ma'am Rysel Kahano. Yes. Okay, Ma'am Rysel, so bilang isang nanay na nagtataguyod ng 3 anak, paano mo, di ba binibigyan mo sila ng pera? So, paano mo po sila tinuturuan na i-manage yung pera na hawak nila? So yun, bilang isang nanay, so ang mga anak ko, tinuturuan ko talaga silang mag-feed or ng mga pera nila. Kagaya na lamang nung, iba kasi yung wants tsaka sa needs. Yes. So tinuturuan ko sila yung wants, sabi ko, wants na hindi nyo naman kailangan talaga, is tipidin nyo na lang. Itabi nyo na lang yung pera nyo. Kapag yung needs kasi, mas kailangan nila na paglaanan talaga yung paggagastusan nila. Tinuturuan ko sila kung paano mag-manage ng pera nila, kung saan yung mas importanteng gamitin yung perang binibigay ko sa kanila. Yes, very well said, Right. Ma'am Rysel. So, Yes ayan o, naman. diba, talagang may makukuhang knowledge yung mga Oo, bata diba? din. Diba, yung mga nanonood natin, Oo. mga nanay dyan, pwede natin itong i-apply sa mga anak natin, di ba nga? So, kailangan, alam pala ng mga anak natin kung ano yung needs natin, kung ano yung wants natin, dahil magkaiba sila. Yes. Yung wants natin, ito yung luho natin, na kahit naman hindi natin bilhin, mabubuhay tayo sa Oo. mundong ibabaw na to, Yes, di ba, partner? partner. Not unlike sa needs natin. Kasi yung needs natin, ito yung Lagi-lagi pang-araw-araw natin natin kailangan. Yes. Halimbawa ng needs, Siyempre, yung mga bigas, pagkain. tubig. Yes. Yan, ang kailangan Shelter. natin. Yes. Yes, di ba? So yun, thank you so much Ma'am Rysel Kahano sa napakagandang tips for this Ikigai Very podcast. knowledgeable na. Yes, diba? okay. Para naman sa ikatlo nating katanungan, syempre tanungin naman natin si Ma'am Christine Castillo. Yes, Okay. Ma'am Christine. Ma'am Christine Castillo, kayo po ay isang Community advocate. Community advocate. Yes. community advocate. Ano pa pag sinabing community advocate? Ano yung ginagawa mo? Bakit ka? Opo. Ano Yes, nga po when it ba? comes to financial, ano yung Yeah. ginagawa mo? Natuturo ako sa mga community kung paano mag-manage ng mga financial. Sa paano paraan? Like, ano yung mga sinasabi mo sa kanila? Saan nila yung pag-iipon, at kung paano mag-credit. Kasi di ba ngayon karamihan nai-scam ng mga tao, di ba? Madami. So, nagbibigay ako sa kanila ng tips kung paano nila ilan yung mga pera nila or kung paano nila i-save yung mga pera nila para hindi sila ma-scam. Isa yun daw sa tips, isa yun sa tinuturo Oo. ni Ma'am Christine Castillo sa kanyang community. Yung paggamit ng credit card. Tama po ba? Yes. Sa paggamit kasi ng credit card, mostly kasi tayo mga Filipino, lalo na Gastos sa ng gastos dito. Hindi, yes, gastos ng gastos tayo. Pero yung kumbaga, nasa laylayan ng lipunan, laylayan ha? Laylayan ng Pero lipunan. ganun. Uy, tuloy. Laylayan. Nasa Laylayan laylayan, ng di ba? lipunan. Di naman sa dinidiscriminate natin. Pero syempre, may mga ganong level tayo sa buhay, di ba? So syempre, yung mga ganon, parang hindi nila specialty ang paggamit ng credit card. Mhm. Di ba? Basta na lang sila sa gastos kapag nagkaroon sila Pero ng pera. siguro mga hindi sila nag-iipon namili. naman sila. partner. Oo, pero partner, may nai-scam nga daw. Ayun lang. Yun nga lang. Wala sila kasing
knowledge about doon. Oo, kaya naman si Ma'am Christine Castillo, siya yung nagbibigay ng knowledge sa ating community kung paano natin ma-save yung pera Yes. natin, kung paano natin magagamit yung pera natin ng maayos. Yes, partner. Kaya naman, thank you so much, Ma'am Christine Castillo. And syempre, proceed na tayo sa ating tatanungin. So our next guest is si Miss Laika Visitacion. So meron po kami katanungan para sa inyo. So ano po nga po ba yung maipapayo nyo sa mga taong hirap na hirap i-manage yung pera? Yes, bilang isang teacher po na nagtuturo Opo. sa financial. Financial. Ayan, bilang isang professional teacher, syempre, pagdating sa paaralan, may mga tinuturo rin tayo tungkol sa pagbabudget. So, Yes. Oo. yung, Entrepreneurship, di ba yes, po? yung mga taong nahihirapan sa pagbabudget ng mga financial nila, syempre, merong mga, ulit nga. Wait lang, basahin ko lang. Ayan. At syempre, yung mga taong nahihirapan sa financial o dun sa pagbabudget, merong tamang edukasyon at disiplina tayo na Tama. ginagawa dyan para masolusyonan yung mga nahihirapan mag-isip kung paano gawin yon, yung mga ganong bagay. Syempre, pagdating sa ganon, meron tayong sitwasyon na masusolusyonan natin na pag napag-isipan natin na ganon yung pagdating sa financial, syempre, may tamang edukasyon talaga dun. Yes, thank you tama. so much, Ma'am Laika. Napakahalaga nga kasi pag-aralan kung Yes. paano gastusin yung pera. Yes, di ba, hindi partner? lang bilang isang teacher si Ma'am Laika, hindi lang siya basta turo. Yes. Oo. Yes. Hindi lang siya basta bigay ng knowledge. Oo, meron Hindi siyang bigay- mga halimbawa. Yes, at Kung saka, paano, sabi sa akin ni Ma'am Laika kanina sa likod, gusto mo ba turuan kita? Kasi kapag nagbibigay kasi ako ng example sa mga estudyante, Gusto ko yan, partner. real life situation. Yan. Sabi ko, sige pa, Tunay. utang. Joke lang, partner. Siyempre naman. So, siyempre, kailangan talaga, agree na agree talaga ako kay Ma'am Laika Marie Visitacion. Yeah, so agree naman tayo kay Ma'am Laika Marie, diba? Kasi nga naman, hindi ka lang basta magtuturo, kundi magbibigay ka din ng real life situation sa mga estudyante mo. Tapos, di ba kapag kasi diba, iba yung mga course mo, like hindi talaga pinag-uusapan yung usapang pera. Diba? Pero kay Mahirap Ma'am yun. Laika Marie Visitacion, naku, mag-enroll na kayo sa kanya. Kasi nga, matuturuan yung mga anak niyo kung paano i-manage na maayos Yes, yung pera nila. kinakailangan yun, Kasi, Pera yun. para sa future nila. Yes. Kasi, may kasabihan din one day millionaire. Enjoy now, sacrifice later. Yes, alam niyo ba yung enjoy now, sacrifice later? Siyempre, binigyan mo siya ng pera ngayon. So, yung anak mo, gagastusin. Siyempre, one day millionaire ang tawag sa kanya. Pero, kapag dumating yung panahon na maubusan na ng pera yung magulang nila, wala silang savings. So, Oo. ano yung mangyayari? Sacrifice. Kailangan na nilang Taghirap mag-sacrifice. ulit. Taghirap ulit sila. Kaya nga, ang motto ko sa buhay, partner, okay na mag-sacrifice ako ngayon. Yeah. At the end of the day, for my future, ma-enjoy ko na lang yung Oo. buhay. Kaya hanggang ngayon ay save ng save para Yes. in the future marami kang mabibili. Lahat ng gusto mo, di ba? Oo, yes, partner. I am agree with that. Okay. Thank you so much, Ma'am Laika. So, next naman tayo sa ating tatanungin. Siyempre, ito, partner, isang ama, isang haligi ng tahanan, partner. Siyempre, kapag sinabi natin siya yung haligi ng Yes. tahanan, siyempre, hindi naman mabubuo ang isang magandang bahay kung walang haligi ng tahanan na magpo-provide sa kanyang mga anak. Okay, partner? Ito Pamilya, naman, yes. tanungin natin si sister. Kasi sister, hindi ko. Okay, tanungin natin si Sir Melvin Era sa kung paano mo ba na i-manage yung mga nagiging income mo tapos Yes. ilalaan mo sa pamilya mo sa paanong paraan po? So yun, bilang isang ama, andyan talaga yung pressure dahil ikaw talaga yung kailangan mag-provide sa iyo pong pamilya at Yes. sa iyong mga anak, And yun, bilang isang ama, kailangan mo talaga na magtrabaho. At kung yung trabaho mo ay, yung kinikita mo doon ay kapos, at kailangan mong umisip ng paraan or Yes. mag-overtime ka para mas maibigay mo ng mas maayos yung perang sweldo mo sa iyong asawa nang may extra pa na kita. So, yun. Very well said. Partner, parang matatakot kang gumastos sa pera. Ano kapag Kaya, siya ang ama mo? kasi so much pressure pala talaga ng isang ama. Lalo na kung nagpapakaama ka talaga. At Diba? tunay, partner. Kasi biruin mo, kailangan kapos talaga yung pera mo.
kailangan mong umisip pa ng ibang paraan para nang sa ganun, ma-fulfill mo yung pangangailangan ng Tama. pamilya mo. Siyempre, mahal na mahal niya ng asawa mo. Di ba? Mahal na mahal niyo po ang asawa niyo. Oo naman. So, siyempre, ibibigay niyo din yung mga gusto ng asawa niyo. Yes, sobra-sobra. Wow! Ayan. Sa paanong paraan po, sir? Di ba, siyempre, Yes. hindi naman tayo basta sige, bigay lang ng pangangailangan. Siyempre, yung mga, siyempre, mahal natin sa buhay, lalo na to, tuwing may occasion. Diba? Siyempre, tuwing may occasion like Christmas, like New Year, Yes. so siyempre yung mga anak natin kailangan bagong suot. So paano yun kasi parang hindi na siya kasama sa daily needs eh. Oo. Doon na papasok yung Wants. wants niya, di ba? So paano yun? Paano niyo po yun na i-manage? So yun, bilang isang ama, di ba, sa akin muna napupunta yung unang sweldo, yung mga sweldo, di ba? Then binibigay ko sa aking asawa. So bilang isang ama, kailangan mo na magtagbi ng konti sa iyong kinikita para sa ganong paraan, maibibigay mo yung mga kailangan or yung mga gusto mong ibigay sa iyong pamilya, sa iyong anak, sa asawa, sa ganong paraan, makakaipon ka, then yun, makakabili ka ng mga gusto nila. Tama. Very well said, partner. Napakaswerte po ng asawa niyo. Opo. Ano, di ba? Super Kasi sweet nga, naman ni- super sweet kasi naglalaan talaga siya ng pera Yeah. para sa kagustuhan, Wants nila. sa wants ng kanyang Diba? pamilya. Wow. Thank you so much, Talagang- Sir Melvin. Yeah. Salamat po sa knowledgeable na Explanations. inspirational Yeah. and motivational na sinasabi niyo po sa amin na nagbibigay ng way para nang sa ganun ay magkaroon ng knowledge din ang ating mga Bawat butiking isa. ama. Diba? So, ayun na nga partner, tapos na tayo kay Sir Melvin. Yes. So, ang atin namang tatanungin ay si Miss Jasmine Vale. So, isa siyang estudyante, right partner? Yes. So, ayun, di ba bilang isang estudyante ay napakahirap i-manage yung pera? Of course, naging Diba? estudyante din tayo, partner, Tama, di ba? partner, di ba? Kung minsan ay meron tayo kapag lalo naman kasama natin tropa, di ba? Mahilig sa kain. Kain, lamon, Mm-mm. di ba? May mga Diba? hindi natin alam, gastos dito, gastos roon, di ba? Yes. Eh di, mahirap i-manage yung pera. Mm-mm. Pero paano nyo po na-manage yung pera nyo Mm. bilang isang estudyante? So, ayan, bilang isang student, dapat magaling tayo mag-budget ng pera, kasi di ba may mga pangangailangan tayo sa school na kailangan nating gastusan. Ayan. So, pwede tayong gumamit ng mga apps or yung mga makakatulong para makapag-budget tayo, and dapat mag-set tayo ng mga financial goals. Like, Yes. halimbawa, need natin ng laptop for school, ganon. Dapat mag-save tayo ng money para doon. Then, tapos dapat maging matalino tayo sa paggastos ng pera. Dapat iwasan natin yung mga bagay na hindi naman natin kailangan, ganon. And dapat mas ipunin natin yun para sa mga pangangailangan natin sa school. Ayun. So may katanungan lang ako, partner, Sige, para sa yeah. kanya. Di ba, bilang isang estudyante, marami din tayong, mapupusok tayo, di ba? Naging estudyante rin tayo, mapupusok tayo sa mga gastusin. Lalo, or mga hindi naman natin kailangan, pero binibili natin. May ganun tayong times, di ba? Yeah. So, paano nyo po na-manage yung mga ganung situation? Like yung pagtingin natin sa mga social media, meron tayong gustong bilhin, paano nyo po yun na-manage? Siguro para sa akin siguro, pag may gusto ako, pag may wants ako, siguro bibili ako isang beses gano'n, then pipigilan ko siyang gastusin para sa mga wants ko. Mas iisipin ko na mas may mga kailangan ako para sa school, gano'n. Yes. Tama. Napakagaling lang naman ng Education talaga yung estudyante gusto to. niya. Yes, partner. Kasi nga naman, sabi niya din kanina, syempre, kailangan mong tipirin din yung sarili mo. Hindi porque may pera ka, sige Bili ka sa lang ng ganun. bili, sige ka lang ng bili. No, So, kailangan nga, alam mo yung prioridad mo. And then, na-amaze ako sa kanya kasi bibihira lang sa mga Oo. estudyante yung makakapag-ipon para makabili ng pangangailangan para sa school. Gaya ng laptop. Laptop. Sabi niya kanina, di ba? Yes. Yung ilan lang yan. Di ba? Paano nyo yung nagagawa? Kaya naman Galing. super thankful dahil nga talagang pinaunlakan nila ang ating invitasyon para sa ating Ikigay Podcast ngayong umaga. So thank you so much, Ma'am Jasmine Vale. Very well said. Salamat po sa napakaganda
tips Yes. na binibigay niyo po para sa bawat isa. Salamat po. Siyempre, partner! And Last last, but not the but least. not the least na ating guest for this morning, for this Ikigai Ang tunay na podcast. bibigatin, Ang partner. tunay na bibigatin, partner. Yes. Yes. Opo. Ito po ay magbibigay sa atin ng tips. Yes, dahil siya po ay isang professional, Yan. a businessman. Yes, grabe, bigatin kapag sinabing Businessman, businessman. Diba? Tingnan mo. nakakabili yan kahit kada month, nakakabili yan ng mga kotse na. Kasi negosyante. Oo. Ayan, so tignan nga natin partner dahil tatanungin natin siya. Ano po? So welcome po Sir Christian, ang ating businessman sa ating podcast ngayong umaga. So Sir Christian, ito po yung katanungan namin sa inyo. Siyempre, bilang isang negosyante, ano po yung mga tips nyo sa mga sa ating mga aspirant na magiging magulang, na magiging estudyante, na magiging isang nanay, isang ama, Negosyante. isang estudyante, negosyante. Ano po yung mga tips na pwede niyo pong ibigay sa kanila? Kasi ito lang po si Sir Christian po ay isang successful businessman. So hindi lang basta siya nagnenegosyo dahil may napatunayan na. Okay po. So Sir Christian, ano po yung mga tips na pwede niyo pong ibigay sa amin? So, good morning sa ating lahat. Ako kasi bilang isang negosyante, ang mapapayo ko lang doon sa mga bago pala na tatayo ng negosyo, kaya naman yung mga nagtitipid is dapat gagamit tayo ng technique na tinatawag na 50-30-20 rule. Sa 50 is yung tinatawag natin na yung 50% na panggastos natin is kailangan ilalaan natin sa pangangailangan natin. Tapos yung 20% naman is yung ilalaan natin siya sa ating luho o yung mga gusto natin. Yes. Tapos yung 20% naman na tinatawag natin na ilalaan natin siya doon sa natin sa savings. Kasi 'di ba? Ako kasi bilang isang negosyante, hindi naman kagad ako nagsimula sa malaking pera. Kita. Yes. Nagsimula din muna ako sa pagiging Palako-lako. sa buy and sell gano'n. Yes. No, kanyari, katulad sa sapatos, kasi 'di ba, ang negosyo ko is sapatos tsaka relo. Sa sapatos, bumibili ako kunyari, tansay natin na 1.5 yung binili ko sapatos. Ang gagawin ko is, pagbebenta ko siya ng 2,000, mga gano'n, 2,000 o kaya naman 2,500. Tapos, ang gagawin ko, papaikutin ko na papaikutin yung pera hanggang sa lumago na yung pera na naiipon ko. Hanggang sa mag-grow na yung income. Yes. So, ibig sabihin, buy and sell po yung una dating yung Yes. Negosyo. Sa buy and sell kasi, di ba, bibili ka, pagbebenta mo rin. Yes. Oo. Pero parang... May patong na. May patong na. Yes, may patong na talaga. Ganun pala siya. So, doon nagsimula Yes, si partner. Sir Christian. Pero, Sir Christian, i-elaborate lang natin na bakit kailangan yung 50 and 30-20 rule? Bakit yung wants natin, yung needs, wants, and savings natin, bakit kailangan yun? Yung tinatawag natin na 50-30-20 rule is mahalaga siya kasi siyempre, dapat iisipin natin kung paano tayo mas makakatipid ng maayos. Yes. Kaya lang para may save yung pera natin. Tsaka kasi di ba hindi naman tayo dapat yung gastos na lang gastos. Dapat iisipin din natin yung talagang pangangailangan natin. Yes. Kumbaga mas iisipin muna natin yung kailangan natin kaysa doon sa gusto natin. Yes. Thank you so much po, Sir Christian. 50-30-20. Yes, 50-30 Dapat tandaan niyo ng mga tatandaan namin manonood. yan. Yes, para makapag-save or Yes. para makapag-manage ng maayos sa Ng pera. pera. Siyempre, kaya siguro Sir Christian, 50-30-20 rule, yung 50% para sa pangangailangan po natin, which is yung talaga yung pinakang bumubuhay sa atin. And then, yung 30% para naman sa luho natin. Yes. Tama po ba? Yes. O para naman sa luho natin. Kasi syempre naman, Yes. kapag nagkakaroon tayo ng income, hindi naman syempre mawawala yung kagustuhan natin bilhin ng isang bagay. And then, ang dapat na hindi palaging mawala sa atin kapag tayo ay nagsusweldo na o nagkakaroon tayo ng income or nagge-generate income na tayo is ang 20% which is papasok ang savings. Yes. Thank you so much, Sir Christian. Grabe. Maraming salamat po sa inyo sa pagpapahulak sa aming podcast po ngayong Yes. umaga. Thank you so much po talaga sa inyong lahat. Grabe. It is an honor and it is I will take this opportunity na rin pala partner okay, I will take this opportunity to humbly express our gratitude po sa inyong lahat dahil nga hindi naman namin magagawa itong podcast na to kung hindi Wala dahil kayo. po sa inyo. Kaya naman
Thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga oras, di ba? Yes, syempre, di ba kayo Meron sa po? mga ginagawa din. Pero nag-effort sila. Na pumunta Yes, dito. yes. Kaya naman, thank you so much po. Kaya naman, partner, i-end na natin ang ating Ikigai Podcast ngayong umaga. Okay, by the way, my name again is Shainalyn Valera Padayat, together with my partner. And this is Jerson Africa. Hanggang sa muli po nating pagkikita mga Ikigai viewers! Paalam!